bagkos, binigyan tayo ng Diyos, ng Espiritu, ng love, sound mind, and discipline. Amen? Kaya kung pakikiramdaman nyo at naging entertain ang kaisipan natin yung nangyayari sa kapaligiran, talagang mapunahan po tayo ng takot. Pero kapag nasalita ng Diyos ang ating inuuna, pagising sa umaga, ma-overcome natin ang takot. Amen? Ang Diyos natin ay mabuti. Sige po, tayo po ay tumayo at sabihin natin, we are strong in the Lord. We are strong in the Lord. His power. His power. And His might. And His might. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. We are complete in Christ. We are complete in Christ. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sumasalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa iyong kapangyarihan, gabay, banal na Espiritu Santo, patuloy ka namin pinagpapalaw, Diyos. Santo, yung mga anak na nagpapayag, Diyos, na ikaw ang Diyos na mabuti, na patuloy mo kami kinakalinga, kinumupo, iniingatan sa lahat ng mga pangyayari sa kapaligiran namin, O Diyos, sapagkat nasusulat sa iyong salita, ang mga mata mo ay nakatuon sa iyong mga anak, at patuloy mo kami dinirinig sa aming pagtawag, pagdaig sa iyo, O Diyos. Subalit ang tenga mo'y kinikilig mo sa mga masasama aming Ama. Lord, maraming pong salamat na sa oras na ito, narito po kami ngayon na nagkakati po sa iyong pangalan, upang ipahayag ang iyong magandang mensahe sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Lord, patuloy mo siya sa atin, ang puso ng bawat isa sa amin, O God, ano ba ang aming karumihan, pagsalasa na aming nagawa sa pangalan ni Jesus. Patuloy mo kami pakalinisin ayon sa iyong kagandahan loob na nagmumula sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos ay pag-ibig ay lubos, banal at makumpagalit aming Ama. Lord, sa oras na ito, pakalinisin mo kami na yung banal at lubos mo, Panginoon sa Kristo. Kinikilala namin na sa iyo lamang kami nagkasalang lubusan, sapagkat ikaw ay banal na Diyos. Tanging ikaw ang Diyos na nakakatunghay. Nakikita mo ang ginagawa namin, mailihim namin sa tao, subalit sa iyo kailan pa hindi namin mahinilihin, sapagkat you are Jehovah Elroy, you are God who sees us, you are Jehovah Shammah, you are always there, you are always present. Kaya Panginoon, sa oras na ito, ang walang lahat ang uri na kasama sa puso ng bumula, puso papandaraya. Lord, let your anointed break the enemy's burden of our heart, in Jesus' name, may Spirit of the living God. At Lord, bigyan mo kami ng bagong puso, tamang Espiritu, upang sa gayon, O Diyos, aming Ama, ang mga salita mo'y malayan makakapasok, itatanim at iuukit sa aming mga puso na sa gayon na hindi kami magkasala laban sa iyo. At ang mga patuloy natin dalangin sa paghahalin ni Jesus, cover us the power of the blood of Jesus, ang relationship namin sa iyo, Ama, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu, mula-ulang at talapakan sa punawawal namin sa buhay, maging sa kanya-kanya mga tahanan, in the name of Jesus. And we declare by the blood of Jesus, we overcome Satan, and by the word of our testimony, in the name of Jesus. And by the power of the stripe and force of Jesus Christ, we are redeemed all the curses of sickness and diseases, in Jesus' name. At Lord, sa pangalan ni Jesus, sinaanyayahan ka namin, Holy Spirit, na ikaw ang maging tagapagturo, O God. Lord, remove all the spiritual cataract in the name of Jesus. Open the spiritual eyes. Lord, we want to see you. Open the spiritual ears, O Lord God, na ikaw ay marinig namin at tulungan mo ang bawat isa sa amin. Ayon sa pagmumuna ng banal ng Espiritu na may sagawa namin, ang aming narinig, nakita at naranasan sa araw-araw namin mga buhay. Father God, use your servant as your mouthpiece, but the Holy Spirit, our preacher, O God, in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat at patuloy po namin sa iyo binibigay lahat ng papuri, parangal, pagdakila, ito Diyos ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus sa ating magsabi ng Amen. Amen. Thank you, God. Sige po, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Naninibago po kayo. Kasi dahil sa quarantine, tumaba, kaya medyo parang kumilihan. Kaya tayo magbawas-bawas. Hallelujah. Dahil ang topic po natin ngayon ay God is good. God is good? Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Amen po ba mga kapatid? God is good? All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Ngayon po ay ating pag-aaralan ay patungkol sa God is good. Ito makikita natin sa unang Timoteo chapter 4 verse 5 and 5.
Ang sabi ko dito, sa 1 Timothy chapter 4, verse 4 and 5, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. Verse 5, sapagkat ang mga ito'y nililinis na salita ng Diyos at ng pananalangin. Lagi pinagpapala ang salita ng Diyos. Dito sinasabi sa Timoteo na ang sabi ko dito, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Amen. Amen po ba? Amen. Kung titignan po natin sa Genesis chapter 1, verse 10, ang sabi ko dito, ang matuyong bahagi ay tinawag niyang lupa, at ang pagsama-samang tubig ay tinawag niyang karagatan. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Mismo pa yung nakita niya mabuti. Amen? Ano ba sinasabi sa verse 12? Sa Genesis 1 verse 12. Sumibol sa lupa ang iba't ibang uri ng halaman, may butil, at punong kahoy na may buto ang bunga. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Hallelujah. Nakita po natin mismo ang Diyos ang lumikha. Kasiyahan siya. Nakita niya. Sinabi niya na ito ay mabuti. Verse 18. At magpalakad sa araw at sa gabi, nagpupot ang liwanag at dilim, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kita pa rin ng Diyos yung araw at ang gabi na magpupot ang liwanag at dilim. At ang sabi ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 25 ng Genesis chapter 1. Sabi ganon, nilikha ng Diyos ang mga hayop na maiilang at maamo, ayon sa kanilang uri, at ang lahat ng hayop na pag-alagala sa ibabaw ng lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Hallelujah. Talagang grabe talaga ang Panginoon, ano? Lahat ng ginawa niya ay pawang mabuti. Verse 31. Hinilang ng Diyos ang lahat niyang nilikha, nakita niya ito'y napakabuti, at tumalang gabi at sumapit ang umaga, yun ay kaalon na araw. At lahat ng nilikha ng Diyos ay pawang mabuti. Habang binabasa ko ito, nagkaroon ako ng katanungan sa aking puso. Sabi ko, Lord, lahat ng bagay nilikha mo ay pawang ng lupa. Pero may isang bagay lamang na hindi niya pinayagan ng tao na kainin sa Garden of Eden ay yung puno na naglalaman ng mabuting masama. Makikita po natin sa Genesis chapter 17-16 ay verse 16, Genesis chapter 3. Kanina lang ko na ano ko lang, kanina lang. Chapter 2, verse 16. 16, 17. Sabi gano'n, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimangbungang kahoy sa halaman, yung 6:17, maliban sa bunga ng puno kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang sabi ng Panginoon, huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka pag kumain ka noon. Di po ba ang titignan natin ng Genesis, hindi kanya lahat ng bagay kasi sinabi sa Timoteo, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pawang mabuti at walang dapat ipalagay ng masama. Pero bakit yung bunga na naglalaban ng mabuting masama sa Garden of Eden ay pinagbawal? Kasi po, alam ng Diyos, kapag ginawa ng tao yun, ano ang sabi? Mamamatay po sila. Kaya nga kung sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pumasok po yung kasalanan sa sangkatauhan. Pero makikita pa rin natin, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit po? Sa kabila ng nagkasala, tao, ipinagkaroon niya ang kanyang anak na si Jesus Cristo. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Di po ba? Kaya nga po sinasabi dito, walang dapat ipalagay na masama. Sa lahat ng likha ng Diyos, pawang kabutihan. Dahil marahil alam ng Diyos na ang tao ay nagkasala, siya mismo gumawa na ng kaparaanan. Isinubo niya ang kanyang pagkukanan na si Jesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? Amen.
Ano po yung sinasabi pa dito? Nakikita po natin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 hanggang 26. Ano po yung sinasabi mo dyan? 1 Corinthians chapter 25 verse 26. Ang sabi po dito, "Kaya ninyo ang anumang ipinagbibili sa tindahan ng karne na walang tanong-tanong ukol sa konsensya." Verse 26, "Bagkat ang daigdig ay sa Panginoon at ang lahat ng mga naririto." Yun po yung sinasabi dito sa salita ng Diyos. Kanin natin ang lahat ng bagay na ating makakain. Bakit po? Pinapatunayan ang lahat ng likha ng Diyos ay pinagkaloob para sa bawat isa sa atin. Makikita po natin sa awit 24 verse 1. Ang sabi po dito, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, ang daigdig at ang lahat ng nananinilahan dito. Ang Diyos ang tunay na may pag-aari. Makikita po din natin sa Job chapter 1 at chapter 4 verse 11. "Sino ang maghahabol sa akin para ako ay pagbayari? Lahat ng bagay sa silong ng langit ay sa akin." Kaya kung ano meron ng Panginoon, siya rin ay pinagkakalog sa atin para atin pong ma-enjoy, malasahan ang mga biyaya at lahat ng nilikha mula sa Diyos. Ano po yung sinasabi dito sa... May isang halimbawa dito na pinakita sa Gawa chapter 10 verse 15. Makikita po natin sa Gawa chapter 15 at chapter 10. Ito po si Peter na nananalangin nung ikatlong hapon at nagpakita sa isang pangitain. Gawa chapter 10 verse 15. Ang sabi po dito sa Gawa chapter 10 verse 15, ang sabi ko dito sa Gawa chapter 10 verse 15. Magsisimula po tayo sa verse 9. Ipinisan ko na lamang po. "Kinabukasan ng malapit sa Jope at ang inutusan ni Cornelio si Pedro. Ang mga inutusan ni Cornelio si Pedro naman ay umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon na siya'y gutom na, ngunit habang hinihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ng langit, nakita niya inihuhubos sa lupa ang isang waring malaking kumot na nakabitin sa apat na panagutan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at tumagapang sa lupa at mga lumilipad sa ipapawid." Verse 13, "At narinig niya ang isang tinig nagsabi, 'Tumiglig ka, Pedro, magpatay ka at kumain.' Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumakain ng mga bagay na ituloy-tuloy na marumi at ikarapat-dapat." At verse 15, "Muli niya narinig ang tinig at ang sabi niya sa kanya, 'Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos.'" Tandaan po natin, huwag natin ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Sabi po dito, ganito sa kanya yung salita. Kaya nga po, dito sa Timoteo na ating pinag-aaralan, kasi may mga kasaysayan dito. Si Timoteo po ay isang disciple ni Pablo. Napakabata po niya. Ngayon, binigyan po siya ng babala sa mga katuruan na maging maingat. Dahil dito sa kasaysayan na ito ng chapter 4 ng Timothy, dito po may mga sinasabi, may mga pinagbabawal na anumang kakainin. Diba? Babasahin po natin ang kasaysayan ni Timoteo. May sinasabi dito yung mga pagkain na pinagbabawal at yung mga nagtuturo ng mga bulaang guro. Kaya nga po dito si Timoteo, inistandya yung kanyang pananampalataya na kanyang nakita at narinig kay Pablo. Kasi siya yung pinakabatang disciple ni Pablo. At ito nga po, nung sinabi sa kanya, sinabi niya na ito yung kanyang paninindigan na ang lahat ng nilikha na doon sa ipawag mabuti ito ng karapat-dapat na ipalagay niya masama. Nung dumating itong salitang ito, nag-question talaga ako sa kung bakit yung sa bunga naglalaman ng mabuting masama. Pero dahil nga po, sinabihan na sila ng Panginoon, huwag nilang kakainin. Pero dahil may ng tao,
sila pa rin nagkasunod. Amen? Kaya dito rin po, dito sa sinasabi nung si Peter ay umakyat sa bubungan at nadalangin siya. Yung siya'y nananalangin, nakaramdam siya ng gutom, mismo ang Panginoon nagsabi sa kanya, magkatay ka ng hayop. Anong sabi niya? Sa kanya narinig. Sabi niya gano'n, huwag mong ituring na marumi ang nililis ng Diyos. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon na si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Ang lahat ay tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nakakuha po ba mga kapatid? Kung paano ang kasalanan tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Kaya nga po sinasabi dito na walang dapat ipalagay na masama sa halip. Dapat natin tanggapin ng may pasasalamat, mga kapatid. Kaya nga po sinasabi dito sa Roma chapter 14 verse 14, ang sabi ko dito, bilang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, natitiyak kung walang pagkain likas na masama, ngunit magiging marumi ito sa isang tao kung ipalalagay niyan marumi. Amen po ba, mga kapatid? Ang sabi sa verse 17, ang pagpapok sa kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa pagkain at inumin, kundi sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ano pa po pinapakita dito? Ang sabi ko dito, dapat tanggapin ang may pasasalamat. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 30, masyado ba akong mabilis? Kuha niyo po ba, mga kapatid? Sabi gano'n, 1 Corinthians chapter 10, verse 30, kung nakikisalo ako may pasasalamat, bakit ako aalipusay dahil sa isang bagay na pinagpasalamat ng Diyos? Amen? Katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Nung sa Matthew chapter 14, verse 19, di po ba yung mga disipulo at si Jesus Christ naglalakbay, maraming tao sumasama sa kanilang paglalakbay hanggang abutan na ng katanganian tapat. At nang nagtanong si Jesus Christ sa kanila patungkol sa kakainin ng mga tao, wala pong sabi gano'n, wala pong pagkain, maliban lang isang batang may dala na ilang pirasong tinapay at isda. Ang ginawa ng Panginoon, sabi gano'n sa Matthew chapter 14 verse 19, at pinaupo niya sa damuhan ng mga tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Nagpasalamat siya sa Diyos, tsaka pinagpira-piraso ang mga tinapay. Pagkatapos, inutos niya sa mga alagad at ipamahagi yan sa mga tao. Ngayon, mga kapatid, ang pinapakita sa atin ng Panginoon, na sabi gano'n, dapat tanggapin natin ang may pasasalamat. Ano bang meron ka sa buhay natin? Lalo na sa sitwasyon natin ngayon, sa pandemic. Di po ba? Ang daming taong nagre-reklamo. Ang daming taong hindi makontento. Ang talagang nagbibigay ka sa akin na sa isang tao ang hindi ka makontento. Ebe po ba, mga kapatid? Instead na pagpasalamat mo na ikaw ay nakakain sa ilang pirasong meron ka, ito na si Jesus Christ, nagawag magpasalamat sa ama, nagbuntik tayo pa eh. 5,000 na napakain, may natira pa. Lalaki pala ng bilang noon. Pero tayo kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Di po ba? Kaya nga sabi gano'n dito sa kanyang salita eh, na lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama sa halip. Dapat tanggapin ng may pasasalamat. Mga kapatid, tanggapin na may pasasalamat. Bakit po? Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 5, sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya mga kapatid, kung tayo mismo, yung mga natatakot sa COVID, hallelujah, hindi pa tinatamaan sa isip mo baka may COVID ka na. Ang tanong na nalangin ka ba? Nagpasalamat ka ba? May po ba, mga kapatid? Kasi kapag pinagdating natin yung kalagayan sa paligiran natin, matatakot ka eh. Pero kapag ikaw ay nananalangin, nagpapasalamat sa lahat ng bagay na kabutihan na ginawa ng Diyos, wala yung kapangyarihan ng takot na yan, mga kapatid. Amen? Kasi napakalinaw, ang sabi dito sa verse 5 ng 1 Timothy chapter 4, sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at pananalangin. Bakit ka matatakot kung ginagawa mo yung
verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po sinasabi dito? At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Ito bang COVID na yan? Kasama rin ba ang nilalang ng Diyos? Nilikha ng Diyos? Nasa plano yan. Kaya nga sabi na salita ng Diyos, walang pangyayari na hindi siya kakaintulutan niya eh. Ano na ang kailangan natin? Mga kapatid, yung salita ng Diyos mismo. Ang sabi dito, dahil sa pananampalataya natin, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Awit 33 verse 6, sabi gano'n, sa utos ni Yahweh nalikha ang langit, ang araw, ang bawat talang maririkit. Verse 9 ang awit 33, ang buong daigdig ay kanyang nilikha na sa kanyang salita lumitaw ng pusa. Kaya mga kapatid, kung sinasabi nyo, magtakin mo salita ng Diyos yan ay salita ng Diyos, nilagay sa bibig natin kung ano sasabihin natin. Sa mismo magpe-perform. Pag sinabi ko, ay naku, baka may tubig ako, umasa ka. Umasa ka. Kasi sinabi mo na eh. Di po ba? Pag sinabi mo, bakit ito kaya naglalagay naman ko? Parang nilalagay. Jesus na eh, wala akong ganda. Sa masugat at lalagay, ako pinagaling. Di po ba mga kapatid? Kaya, mga kapatid, nasa atin na yung kapangyarihan na binigay ng Diyos. Nasa atin po mga kapatid. Ang kailangan po lang natin ay salitain yung sinabi ng salita ng Diyos na nilagay sa inyong bibig, malapit sa inyong puso, nasa atin ang pagpili, pagpasya. Buhay kamatayan, sumpad pagpapala, pero sabi na Lord, piliin mo yung buhay. Pagpapala. Kaya sa ating mga taga-Jebel family, buhay pagpapala, dinidiklar natin. Walang sumpa, walang kamatayan. Amen po ba mga kapatid? Kasi mismo ang Diyos na nagsabi, ang buong daigdig kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw ng pusa. Kaya kung wala kang pera, nagsabi ka, our God is our God, provider, Jehovah Jireh. I-ano yung faith. Kaya nyo utusan ng mga uwak. Mismo yung isang alaga, paano tayo magbabayad ng tax sa tayo kuha? Sige, kumuha ka ng isda. May nakita sila doon. Perlas. Amen? Ano kailangan talaga ng Panginoon sa atin? Pananampalataya. Kaya sabi dito, sa kanyang salita, nauunawaan natin ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ano sasabihin natin salita ng Diyos kung di tayo nagbabasa ng kanyang salita? Po ba mga kapatid? Ano ba pinapakita dito patungkol sa nililinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin? Hebrews chapter 6 verse 5. Ang sabi ganun dito, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos ay lubusan ng hahayag sa panahong darating. Di po ba? Nung may nagsishare sa atin, naranasan natin ang salita ng Diyos, ano naramdaman natin, tinagap natin siya bilang Panginoon, may malaking magbabago nangyari sa ating buhay. Kaya kapag pinagsishare tayo, gusto tayo sinira ng salita ng Diyos. Kung tinagap natin ang salita ng Diyos, ano po nangyari sa atin? Nakadama tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Naranasan natin na inibig tayo ng Diyos. Ewan po ba mga kapatid? At ang sinasabi pa dito sa 1 Peter chapter 2 verse 3, sapagkat sinasabi ng kasulatan, Biblia, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Yun po ba dito nakaranas ang kabutihan ng Diyos? Yes. Bigyan ba tayo ng hallelujah? Hallelujah! 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 Praise the Lord. Alam niyo po, pinapakita sa akin ng Lord habang sumisigaw kayo ng hallelujah. Ang pintana ng karangitan at ang pituan ng karangitan ay bububus ng pagpapala sa buhay ng bawat. Hallelujah! Dahil naranasan nyo ang salita ng Diyos at narinig nyo ang salita ng Diyos, ang pagpapala ng kapangyarihan
kapangyarihan ng Diyos ay nadarama ng bawat isa sa ating kalagitnaan. Dahil sinabi niya, siya na naman nagkatipos sa kanyang kalagitnaan, siya suma sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Ngayon, ano naman ang ating pagtubo sa kabutihan ng Diyos para siya ay ating mapagpala? Dapat ba natin pagpalain ng Diyos sa kabutihan niya? Amen. Ano? Una, yung nakita ko po doon, yung sinabi ng Diyos na huwag yung kakanin. Di po ba? Yung bunga ng punong kahoy na naglalaman ng mabuti at masama. Ano ang gusto makita ng Diyos sa atin? Obedience. Yung pagsunod. Kaya nga po sinasabi ko, babasahin natin sa Deuteronomy 20. Ang pagsunod ay pagpapala at ang pagsuway ay sumpa. Makikita din natin sa 1 Samuel chapter 15, verse 22. Yung unang pagtubo natin sa ating Diyos para natin siya mapagpala, pagsunod, obedience. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Ang sabi ko dito, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y hindi na magbubusan ni Yahweh handog at hain niya sa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya higit na handog at ang pakikinig ay higit na hain matabang pa, mga kapatid. Kaya mga kapatid, isang utos na lang na sinasabi ng Lord sa atin ibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yun yung pinaka-talagang unang utos ng Diyos. Ibigin siya. Ang tanong, iibig ba natin ng Diyos? Madali sabihin. Kaya natin sabihin, Lord, I love you with all my heart, with all my soul, with all my spirit. Pero ang tanong, hanggang bibigyan ba? Dapat ang sabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, kapag hindi natin ito sinasagawa, ito ay patay. Amen? Kaya ipakita natin sa Lord. Lalo na in the last days, sa panahon na yun, na marami tayong mga makikitang tao na puno-puno ng depression, puno-puno ng discouragement, maraming walang trabaho, mga kapatid. Talagang pumapasok na sa kanilang kaisipan, ng mga negatibong kaisipan at maaari silang makagawa ng mga bagay na hindi nararapat gawin. Tayong mga Kristiyano na narito na nakakilala sa Panginoon, ipahalik natin ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Ibig po ba mga kapatid? Patutuhanan natin kung paano natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ibig po ba mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Praise God. Ano ba po? Pangalawa, yung una, obedience, ang talagang nais makita ng Lord sa atin, para tayo ay lukusan makaranas ng mabubuting bagay na nais ipalasap sa atin ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin at lasapin ang kabutihan niya. Sabi nga po sa awit 34 verse 8, tingnan mo at lasapin mo ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Di ba sa tuntong ng buhay niyo naranasan yung bala? Ako po nagagawa ko yan sa biyaya ng Diyos. Pag may nakikita ko magagandang bulaklak, ay iba-iba ang gisit kulay, iba-iba ang hugis, mga daon, iba-iba ang puno. Nasasabi ko, Lord, nalalasap ko yung kagandahan ng nilikha mo, kakaiba ang kalungan, kaalaman mo. May mga nilikha ka na ang mga halaman ay nabubuhay sa gitna ng disyerto, sa katubigan. Talagang kamang-kamang na maging ang kulay. Ang galing niya magkumbinasyon ng mga kulay. Na-enjoy nyo ba yan, mga kapatid? Maging yung hangin na nalalanghap natin, na-enjoy ko ba natin? Pero sa ngayon, hindi, no? kasi ang hirap sa totoo lang, ang hirap may masa ko, nahirapan eh. Hinahabot ko, hindi nga pag may masa ko eh. Amen? Kaya nga po mga kapatid, dapat matuto tayo ng pasalamat sa lahat ng bagay, maging sa tubig, maging sa bawat sistema ng katawan natin na nagpapaksyon. Ate, pwede ba natin pasalamatan ng Diyos? Nasapit pati yung kapagitan? Oo. Pati nga mga pagsubok? Praise the Lord! Yan ang mga anak ng Diyos. Amen! Di po ba? Bakit po? Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon na kung saan ka man. Para siya ay yakan mo sa kanyang balikan. Amen, mga kapatid? Kung ikaw ay nangihinan lang yan sa parang palakasin kanya. Palakasin kanya, mga kapatid. Kaya lahat ng
bagay, dasapin natin. Namnamin natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung may kasakitan ka, kung nasa kahirapan ka, dasapin natin kasi ang Diyos ang higit na nakanasap ng hirap. Naging mahirap siya para ikaw maging mayaman. Meron na tayo dapat gawin, mga kapatid. Amen? Ano ba? Sa akin ganun dito, pangatlo na dapat nating maging katugunan na pagpapala sa ating Diyos. Tanggapin natin na may pasasalamat sa paanong paraan sa pamamagitan ng panalangin ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17-18. Sa akin ganun dito, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na sa inyong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa verse 18, sabi gano'n. Kaya lahat ng bagay pasalamatan natin. Pangit man, maganda, may kagusugan man, may kasakitan, kawalan, kasaganaan, kalungkutan, kagalangan. O saan panahon din na parang nag-iisa ka na sa buhay, pero alam mo hindi ka nag-iisa dahil kasama mo Diyos. Lahat na yan ay dapat natin pasalamatan. Amen? Ano pa? Yung sa pag-awit. Awit 9 verse 12, sabi gano'n, pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko. Mga kahagang-hagang ginawa mong ipapahayag ko. Verse 2, dahil sa iyo, ako'y aawit na may kagalangan, pupurihin kita o Diyos na kataas-taasan. Sino ba dito umaawit personal sa ating Panginoon? Umaawit personal sa Panginoon. Ha? Dami tayo ba, Lord, personal? Araw-araw sa inyong mga buhay. Amen. Dapat natin talaga awitan ng Panginoon. Kahit namiiyak ka pa dyan, kahit kumadala ka sa pagdurusa, umawit tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon natin, ano talaga, kasi iaawitan siya. Amen. Ano ba sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 20? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayong magpasalamat sa lahat-lahat ng bagay. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, problema man, relasyon sa pamilya, sa ibang tao, problema man pinansyal, problema man sa buhay, sa kabuhayan, lagi natin pasalamatan ang Diyos na buhay. Amen po ba? At pinakauli, ano po yun? Pinakauli, sabi ganon, lahat ng salita, sabi po dito, sapagkat ang ito'y nililinis na salita ng Diyos at ng pananalangin, yung salita ng Diyos. Kaya sinabi sa Joshua 1:8, huwag mong kalilitaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagkulay-gulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa gayon, magiging masagan at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kung gusto natin sumagana, maging matagumpay ang salita ng Diyos, ay dinidilihin natin araw at gabi. Ano pa yung sinasabi sa Kawikaan? Ito pa mas masarap. Kawikaan 24 verse 14. Sabi gano'n, alamin mo rin na ang karunungan ay matamis sa iyong kaluluwa. Kung masusumpungan mo ito, may pag-asa ka sa kinabukasan at ang pag-asa mo ay hindi mapaparang. Wow, grabe. Imagine, sabi gano'n, alamin mo rin ang karunungan ay matamis sa iyong kaluluwa. Ang karunungan sana susumpungan sa salita ng Diyos. Lalo-lalo na kapag ang kaluluwa mo sugatan. Broken. Sino ba dito ang mga kaluluwa hindi nasusugatan? Ano yung elemento ng kaluluwa? Emotional intellect. Sino dito ang mga kaluluwa na nakakaranas din ng kapigatihan, kalungkutan? Amen. Pero saan natin masusupungan? Ang sabi ganon, alamin mo ang kalulungan ay matamis sa iyong kaluluwa. Kung masusupungan ito, may pag-asa ka sa kinabukasan. At ang pag-asa mo ay hindi mapaparang. Sino ang pinatutungkulan mo? Jesus Christ. Dahil siya ay buhay mo. Amen? Kaya mga kapatid, ano ba na sitwasyon na meron tayo?
Ano man ang kalagayan ng ating mga buhay, ang sabi ng salita ng Diyos, alamin natin ang karunungan mula sa Diyos. At siya mismo ang magtuturo sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Yan lamang po yung conclusion nito ay ang Genesis sabi ganun, huwag lang tayo magtagapakinig. Huwag po sisagawa natin ang ating natutunan na ating. Ito lang po yung dapat na bagay na mahalaga na dapat natin maunawaan, maintindihan. Sumunod. Pangalawa, nasapin ang kabutihan ng Diyos. Tanggapin natin na may pasasalamat ng mga sitwasyon meron tayo. Dilidilihin natin ang kanyang salita araw at gabi. At hanapin natin ang karunungan na siya makakasulpong para sa ating mga kaluluwa na may pag-asa sa kinabukasan at may pag-asa na hindi mapaparang kailanman. Amen? May natutunan po ba tayo mga kapatid? Amen. Okay. Yan lang po kaisa. Yun lang po yung aking ituturo sa inyo. 1 Timothy chapter 4 verse 4 and 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Walang masama na ipalalagay sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sa halip, dapat natin tanggapin ang may pasasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Hindi po tayo po ay tumayo. Awitin po natin yung worship na kinanta po ng goodness.
o katakutan. Kayo'y binigyan ko ng aming Espiritu, ang Espiritu ng pag-ibig sa umay at ang pagbibigyan sa sarili. Ora siya, darama siya, yaraan siya, karakatan dalahaya. Duro siya, darabakul dalahaya. Duro siya, karakatan daladaba siya, karakatan dalahaya. Duro kung dalarama siya, kaya alam mo po, pinapakita sa akin ngayon sa pagitain. Ang maraming tao magaritong ito. Maraming tao nag-aalala. Maraming tao hindi alam kung ano ang magagawa nila para sa kanilang mga sarili. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Minsan, tayo pa ng mga anak ng Diyos, dahil sa kakulangan natin sa pakikipagdiig sa Kanya, sa Kanyang mga salita, ay nakakaramdam din tayo ng pagkatakot. Sa oras na ito, lumapit tayo sa Diyos. Ipasunin natin ang ating mga sarili. Na ang unang tanong, sumusunod ba ako sa iyo, Diyos? Sumusunod ba ako sa mga pinagagawa mo sa akin? Inanasap ko ba ang mga pagpapala mula sa iyo? Pinasasalamatan pa kita, Panginoon? Kung ano meron sa akin? O nagre-reklamo? Inuuna ko ba kita, Panginoon? Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon. At kayo pinapakita, may binubuksan ng Panginoon sa inyo. Sa inyong harapan, pinapakita. Ang salita ng Diyos mismo, magiging salamin ng iyong buhay. Ulo mo po yung mga pagkakasala na ating nagawa. Sabi ng Panginoon, halika. Magliwanagan tayo. Kaya kong higisin. Paputi tulad ng skandata, ng niyebe, ang iyong buhay. Ngayon narinito ang Panginoon sa ating kalagitnaan, pinapakita sa akin na siya'y nakaputi-puti na sa ating kalagitnaan. Ngayon humakbakas na may kalakit na pananampalataya, lumapit ka sa Diyos. Nasabi ng Panginoon ngayon, binubuksan ko ang aking kaharian. Halika, lumapit kayo, sabi ng Panginoon. Ora Asya, darapakan, darahasya, darasya, dabaku, darahayan. Guru kundara, darasya, darasya, dekata, darapaku, darasya, yarakata, darasya, yarakata, darahayan. Guru kundara, darapasya, yarakata, darahayan. Maging sa mga nanunood sa oras na ito, kung ikaw ay merong dalahin sa iyong puso, kayo ang ibigay mo sa Lord. Sa akin ang pag-aaralan, marahil ay hindi mo nagawa, lumapit tayo sa Panginoon. Dahil ang ating Diyos, tulad ng kanyang pangako, siya ay lubos, umibig, banayad, lumagalit. At ang lumalapit sa kanya, kaya ba na hindi mapapahiya? Kung ikaw man ay may kasakitan, lumapit tayo sa Panginoon. Ikadami dalangin, may mabigat na dalangin sa puso, lumapit tayo sa Panginoon. Yung ating kaluluwa ay napapagod na, nahihirapan na sa sitwasyon na nagaganap sa ating paligid, lumapit po tayo sa Diyos. At hingin natin ang kapahingahan sa kanyang presensya. Ora siya na nabarakot na lahayan. Doro siya katarabakan, daladasi katarabakot, daladasi kiyarakata, daladasi kiyarakata, dalahan. Father, in the mighty name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, and the authority of your word, it is written, O Lord God, ang sabi mo sa iyong salita, kung kami lalapit sa iyo, God, ikaw ay lalapit. Kung kami tatawag, tutugunin mo kami. At ipapayag mo mga dakilang bagay na hindi namin kayang isipin, na ikaw lang ang makagagawa ng kamag-amaghang bagay in the name of Jesus. Lord, sa oras na ito, aming Ama, iunan mo yung makapangyarihang kamay na makagagawa ng dakilang bagay kamag-amaghang sa pangalan ng lingkod na makapangyarihan si Yesu Cristo. At Lord, in the mighty name of Jesus, nasa oras na ito, Lord God, let the power be in my hands to
Sino ba silang nanonood ngayon in the name of Jesus? Lord, stir up the faith in the name of Jesus. At kayo sa pangalan ni Jesus, kinukumat ko in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit, ang espiritu ng takot na nagtutulot ng sakit karamdaman in Jesus' name. I command now, ikaw evil spirit ng takot, wala kang kapangyarihan sa bawat isa sa amin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At dinidiktaran mo ang Panginoon ang nagbigay sa amin. Yes, God, give us the spirit of power, love, and sound mind. In Jesus' name. By the spirit of the living God. At alam mo, may higit na nagmamagita sa kanan trono ng Ama para sa bawat isa sa amin. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. In Jesus' name. By the spirit of the living God, we command you, come out now. Come out now in Jesus' name. At hindi natin pinapayagan ang espiritu ng anti-religion sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga kanya-kanyang pamilya. Itong evil spirit ng pandemic. In Jesus' name. By the spirit of the living God, we are standing in the gap, Lord. Sa oras na ito, yes, I command the evil spirit of anti-religion in the name of Jesus. Wala kang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. We are declaring by the blood of Jesus. We are redeemed the curse of the law, the curse of sin. We are declaring na magiging kamatayan, tinubos kami sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Kristo. In the name of Jesus. Ikaw, Spirit ng anti-religion, wala kang kapangyarihan. Magiging Espiritu in the name of Jesus. Nakawala ng pananampalataya in Jesus' name. Sa pagkakas ni Jesus, itumado, come out now. Come out now in Jesus' name, by the Spirit of the living God. O rada sa kaya nakatadala na bakuna na sa kaya nakatadala. Yes. Yes, Father, I pray. Release the faith of God. Stir up the faith of my brother and sister. Release, oh God. Stir up the faith of my brother and sister. Alam niyo, sinasabi ng Lord. Ito sinasabi ng Lord. How? Paano ba i-stir up ang pananampalataya niyo kung kayo mismo ay hindi nagbabasa ng salita ko? Ito sinasabi ng Lord. Paano ba i-stir up ang pananampalataya kung hindi kayo nagbabasa ng salita ko? Na ako'y maging malapit sa inyo at ako'y magpapakilala sa inyo. Ito sinasabi ng Lord. Lahat kayo binibigyan ko ng kapangyarihan para gamitin nyo ito. Huwag kayong magpupulay sa aking mga anak. Patuloy nyo akong hanapin. Patuloy nyo akong bugayin sa inyong mga buhay. Ako ang mag-iingat na inyong mga buhay. Oh, Rasha, nabakan dalagsin ka talaga siya. Duro ko talaga na si Kayaraha ka, talaga na si Kayaraha ka, talaga. Yes. Yes, O ba? Lord, salamat po in the name of Jesus. At kayo, pinapakita, may hinihipo ang Panginoon dito. May hinihipo ang Panginoon dito. May sinasabi ang Panginoon sa iyo. Hallelujah, glory to God. Lord, minister your children. Minister your children right now, Father. Minister your children right now. Oh, yes. Minister your children right now, Lord. Minister now. Minister now in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Lord, yung mga kapatid ko na naghahanap ng kabuhayan, Ama, pagpalain mo, O Diyos. You are the great